Kakapasok lang huli sa buwatan, kumanta na si Castro, binasag na katotohanan, nagkagulo sa palasyo. Palasyo, ha? Ayan, syempre, itong balita ng ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At syempre, huwag niyo sanang kalimutan. Ayan, ay pa-plug ko lang ang aking Facebook page. Ito po ang Tunay na Kritiko. Ayan, syempre kung wala kayong magawa mga katunay sa inyong mga buhay-buhay at sa inyong mga bahay-bahay, mag-follow lang po kayo mga katunay. Pindutin nyo lang ang inyong mga cellphone. Kung nasa computer, search nyo lang yan Suportahan nyo po sana ang aking Facebook page na Tunay na Kritiko. At maglalabas din tayo dyan ng alam nyo na. Sari-sari din ang ilalabas natin dyan. Ayan, syempre, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Sumagot na po yung mga congressman, no? Ito Ayun, po muna si Sir yung sagot Badong nito ni Arateles. Franz Castro. Ayan po, yung sagot na sinasabi ko, ito po yung sagot nila sa sinabi ni BP Sara na alam naman natin na ito ay political harassment. Na nagsimula ito nung ako ay nag-resign sa DepEd at nagsimula akong magsalita laban sa administrasyon. Di ba? Okay, tignan natin kung paano ipagtatanggol ng mga congressman na yung ginagawa nilang sangkatutak na investigasyon. Biruin nyo, lahat tong apat na to para ang punot dulo, ang tutumbukin Duterte, Pogo, ang punot dulo, ang tutumbukin Duterte. Yung AJK, alam nyo na, Duterte yan. War on Drugs, Duterte. Biruin nyo, apat na komite para hindi po masyadong halata. Ginawa na lang nilang isa kunwari para nakakahiya No, nakakahiya Mantakin naman. Mo, no? Tinatambakan sila ng sari-saring kaso. No, talagang wala silang magawa sa buhay nila. Talagang gusto talaga nila na mawala ang mga Duterte sa eksena. Talagang dyan naman lahat ang suma total ng lahat ng nangyayari. 'Di ba? Kaya itatambak at itatambak nila yan. 'Di ba? Ikaw partida na nga yan Hindi pa nilalabas ng COA yung pinapalabas nila. No, tungkol sa confidential fund ni VP Sara. No, dahil ayaw nga naman ng COA. Pero kung yan, ilalabas ng COA, kahit sabihin mong tama lahat na nakalagay doon, walang mali, wala ka nakikitang kahit anong bahid, 'di ba, na ginawang mali ni VP Sara, is merong isa o dalawa doon na pwede nilang lagyan ng kulay. 'Di ba? Kulay itim, sigurado yan. Para magkaroon ng pagkakamali si VP Sara. 'Di ba? Ganyan yan. Hindi sila papayag na ganyan lang yan. 'Di ba? Kung may maidadagdag pa sila, is dadagdagan at dadagdagan nila yan. Lahat ng investigasyon nila, Duterte ngayon. Okay. Sagutin muna natin bago natin birahin itong mga to. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List criticized Vice President Sara, claimed that issues raised against her husband and brother were merely political harassment. Yan. What we see now is more of search for accountability of the Filipino people against the Duterte family. Kita mo? Hindi na nagkukubli, no? Yan po ang gusto nilang i-search. Accountability sa Filipino people against sa Duterte family. So talaga nakasentro sila sa Duterte family. Ito the Filipino people, ayon ko to kay Castro, the Filipino people deserve nothing less than full transparency and accountability from their leaders. We must not allow baseless claims of political harassment. Full transparency to their leaders. Para maging transparent ka, maging patas, gano'n. Bakit Vice President lang kinukunan nyo? Diba? Gusto nyo pala maging patas Dapat hindi lang kayo tumututok sa isang tao. Kung meron kayong gustong malaman, hindi lang yan. Dapat lahat. Bakit ibig sabihin? Lahat ng naglilingkod, lahat ng mga nakaupo, walang problema. Si BP Sara lang ang meron. Diba? Sigurado ba kayo dyan? Talaga lang, To derail our pursuit of truth and justice, she added. Okay.
Full transparency and accountability. Alam nyo, Congressman Franz Castro, sa totoo lang, nariyan pa si Kati Binag na nagdodroga ang Pangulo. Ayaw nyo bang yung accountability ng Pangulo, yung transparency na hindi ako drogista, eto bakit po ayaw nyo manawagan nun? Kung gusto po ninyo ng full transparency and accountability. Nakoy, takot lang yan. Siyempre, babanggain na nila yung administrasyon. Pinapayagan na nga silang magpupuputak ng ganyan eh. Malaya na sila, hindi katulad dati, di ba? Ang pakiramdam kasi nila ngayon is kinukonsinti na sila sa kung anong gusto nilang gawin sa mga Duterte. Hindi katulad dati. Kahit na anong dakdak nila, hindi sila pinapakinggan. Hindi sila pinapansin. Ngayon is bawat sabihin nila ay mapapansin na. Dahil alam natin na merong hidwaan o problema sa magkabilang panig na yan. 'Di ba, sa administrasyon at sa mga Duterte. So, syempre, nakakita sila ng butas para samantalahin dahil, kaaway ng mga Duterte yung administrasyon ngayon. Pwede na nating samantalahin to. Nagisahin yung mga Duterte. 'Di ba? Sana nga, magtagumpay kayo, no? Magtagumpay kayo sa inyong mga ginagawa sa mga Duterte at siguraduhin nyo na talagang hindi makakalusot si VP Sara sa 2028. 'Di ba? Dahil nga sinabi ni VP Sara noon, 'di ba? Wala siyang pangarap na tumakbo bilang Vice President. Kontento na siya sa Davao, kontento na siya sa pagiging mayor. Napanood ko 'yun yung salita niya ngayon. Kaso nga lang is nilapitan siya, hiningan siya ng tulong bilang Vice President dahil hindi ka naman lalapitan o hihinga ng tulong kung ikaw ay mahina. 'Di ba? So, si VP Sara, ang mga Duterte, alam naman nila na malakas at makakadagdag iyon. 'Di ba? Hindi naman sila nagkamali. At nagtandem ang BBM at ang Sara Duterte nung eleksyon is malakas talaga. 'Di ba? Kaso nga lang, nagtagumpay na, biglang nagkaroon ng laglagan. Biglang napabayaan ang isa't isa. O isa't isa na natin, fair yan. Di ba? Hindi ko na sinasabi na pinabayaan si BP Sara. Ganon. Kasi nakakalungkot Pagkatapos ng lahat, di ba? Ganon na lang ang nangyari. Ang ganda kung i-review natin yung dati, yung pangangampanya, tapos si Andrew kumakanta, di ba? Ang lakas nung ganon. 'Di ba? Maiiyak ka na lang minsan kasi iniisip mo, ito na yung pag-asa nating lahat. Tapos biglang nagkaganito. 'Di ba? Biglang ang naghari etong mga to. Ito. 'Di ba? Akala nga natin pag nanalo yung dalawang yan, hindi na makakaporma tong mga to. Kaso mas nakaporma pa. 'Di ba? Mas nakaporma pa sila. Mas nakakita pa sila ng ng sasandalan, shoulder to lean on. 'Di ba? Hindi ba yun ang pinakamagandang full accountability and transparency? Ito nyo pong ilabas kung saan kayong mga congressman, speaking of transparency, yung mga ginastos po ninyo. Matagal nang hiningi sa inyo yung na hindi lang po yung pirma, kundi mga resibo. Open the books, yan po yung hamon ni Pangulong Duterte. Wala na pong mas transparent sa opening the books. Paano nyo ginastos yung mga pera nyo? Accountability. Gumagastos po tayo, bakit hindi niyo po yan sinasabi sa kasalukuyan? Bumaha po. May sabi 5,500 yung flood control program. No? Nagbabudget tayo sa flood control na 1.4 billion a day. A day. Gusto mo ng transparency and accountability. Bakit po walang accountability? Yun yung sinasabi natin. Kung gusto nyo ng transparency, hindi lang si VP Sara ang dapat nyong ganyanin. 'Di ba? Dapat hingan nyo na lahat. O wag na lang yung Pangulo 'Di ba? Dapat lahat na. 'Di ba? Transparent 'Di ba? Ang ibig bang sabihin, ang nakikita nyo lang na corrupt, ang nakikita nyo lang na merong hindi magandang ginagawa ay si Sara Duterte lang? Parang ang feeling nyo, lahat sila ay matitino? Lahat sila ay maayos? Di ba? Parang ganun ba yun? Di ba? Walang kasalanan, si VP Sara lang talaga? Kagaya nga nito, di ba? May mga naging problema.
O gaya lang yan, yung sa flood, yung flood na yan. Di ba, in-announce pa yon sa harap-harapan yun, nadinig nyo yun. Tapos biglang bumaha. Bakit hindi nyo hinahanap yun? Wag na natin pag-usapan yung about dun sa sinabi ni Kati Bing, labas tayo dun. Personal nila yon. Eto na lang, yung tungkol nga dyan sa mga flood na yan. Bakit hindi nyo binabatikos? Dahil natatakot kayo. Pero pustahan tayo kapag si PBBM na wala na sa posisyon at naging liyamado pa rin kayo sa mga panahon na yon, malamang pati si PBBM upakan ninyo. Hindi, sigurado yan. Alam namin lahat ng mga likaw nyo eh. Diba? Gusto nyo ng transparency. No? Hindi transparency yung gusto nyo. Gusto nyo lang talagang personalin si VP Sara. Gusto nyo lang talaga samantalahin yung pagkakataon na meron kayong pagkakataon para batikusin siya at ipitin at makuwanan siya ng butas para talagang maibagsak. Ganun lang yon. Diba? Wala nang transparency yung pag-uusapan dito. Hindi transparency yung ganyan. Gusto nyong malaman ng lahat kung ano ang ginagastos ni BP Sara? Gusto nyong malaman ganito kung saan pinagkakagastosan? Di alam nyo naman kung saan eh. Di ba? Huwag na kayong tumanggi. Dahil kung meron siyang kinukurakot, di ba? Kung meron siyang winawaldas sa hindi maganda, nagsalita na yung COA dyan. Di ba? Siyempre magsasalita yung COA. Alam naman ng COA na kapag nilabas nila yung mali ni BP Sara, di ba, sa confidential fund niya, is patag pa rin sila dahil magkakampi nila ang administrasyon. Pero hindi nila nilalabas. Sinabi lang nila na wala namang pagkakamaling ginawa si BP Sara about doon sa pondo niya. Di ba? Nagsalita pa rin sila ng totoo at hindi nila nilalabas dahil confidential nga yun. Di ba? Bakit naman matatakot ang COA ngayon na magsalita laban kay VP Sara kung meron siyang pagkakamaling ginawa? Di ba? Uulitin ko, kapag merong pagkakamali si VP Sara na ginawa sa kanyang confidential fund, sigurado yan. Malalaman at malalaman yan. At hindi sila matatakot dahil alam nila nakakampihan sila ng administrasyon. Common sense. Diba? Pilit nyo lang sila talaga na hinahanapan ng butas. Diba? Aminin na po natin. Pasensya na po kung nakakapagsalita ako ng ganito. Pero yung transparency is parang hindi po angkop doon sa gusto nyong mangyari. Dahil kung gusto nyo pong maging transparent lahat, halos lahat, pati kayo. Diba? Ganun po yan. Maglalabasan kayo kasi gusto mong ipakita niya na gusto nyong makita ng taong bayan kung siya ba ay matino o hindi. Bakit hindi nyo rin ipakita? Diba? Kayo ang mauna kasi kayo yung may gusto ng ganun eh. Ipakita nyo. Tapos kapag tapos na ipakita nyo, nailantad nyo na lahat, saka nyo hamunin si BP Sara. Diba? Saka nyo siya hamunin. Yung mga Duterte, hamunin nyo. Siyempre, meron na kayo nung kami naglabas tapos kayo hindi. Diba? Pero hindi naman kayo naglalabas. Ang lakas nyo namang maghamon. Diba? Hamon kayo ng hamon. Dapat kayo muna. Parang sa bigas lang yan eh. Labas kayo ng labas ng mura eh. Ba't ayaw nyo tikman muna bago nyo ipamudmud sa tao? Walang flood control program. Binabudgetan nyo. Asan ang accountability ngayon? Bakit po pwera ang gobyerno ngayon? Alam nyo po kayo ay kongreso ngayon. Kung hindi nyo ginawa yung trabaho nyo, inihahabol nyo yung trabaho nyo noon, nakaraang administrasyon, ngayon po kayo kailangan ng tao. Ngayon nyo sitahin yung pera ng taong bayan ngayon, ginagastos ngayon. Bakit ayaw nyong hanapan ng accountability yung gumagastos sa pera natin na 1.4 billion a day, may baha pa rin. Nagsabi na po na walang project, walang flood control program, bakit binabudgetan? Yan po ang tunay na accountability. Bakit hindi po kayo nananawagan ng accountability ngayon? Binabudgetan pero bumabaha pa rin nung gara. Yun ang pwede naman nila sabihin na hindi kaya binabudgetan, ginagawa. Pero kasi pagkaka-announce kasi, di ba, ayos na eh. Ayos na daw, okay na, di ba? Kampante na eh. Kaso nga lang talaga, itong si Karina, talagang nilaglag lahat eh.
Dami niyang nilaglag nung ano na yon, yung nagbagyo-bagyo siya noon, ever. Pera ng taong bayan ngayon. Transparency. Saan ginastos yung 1.4 billion a day? Nagko-conduct po ba kayo ng hearing sa 1.4 billion a day? Saan ginastos? O dahil alam ninyo yan, kayo nag-budget niyan eh. Bakit hindi nyo imbestigahan yung sarili nyo? Sabi ni BP Sara, ano, no, imbestigahan yung sarili nila. Bakit yan kayo nagre-react? Ano yung sinabi ni BP Sara na nakita niya, GAA, hindi maayos, mali ang paggasta, hindi yun yung imbestigahan ninyo. Yung maling paggasta ng General Appropriation Act. Yung budget, hindi ginagastos ng maayos. Kung meron kayong, wag lang yung negative kay BP Sara. Yung sinabi niya noon na wala siyang naging katulong para itama yung mga mali sa budget, bakit hindi niyo imbestigahan? Siguro naman kung magre-request kayo kay BP Sara kahit sulat, ano-ano po ba? Mahal na pangalawang pangulo. Huwag niyo lang iimbitahin na parang kriminal. Pwede naman, pwede po ba kayo mag-submit sa amin? Ano po yung mga nakita ninyo na budget na mali ang paggamit? Para maimbestigahan namin. Hindi po kayo concerned doon. Ayaw niyong imbestigahan. Basta kasalukuyang gobyerno na ang dami ng kapalpakan, ayaw ninyong imbestigahan. Eh talaga nga yun, Sir Badong, hindi talaga nila iimbestigahan. Ayaw talaga nila yan. Eh kapag kinalaban nila yan, kawawa sila. No? Kawawa sila. O pagpalagay natin, labas na si PBBM, ay labas natin. Hindi nakikilo si PBBM dyan, yung mga alitap-tap lang. Oh, sigurado kawawa sila doon. 'Di ba? Yang ginagawang kalayaan nila eh baka masakal sila niyan. 'Di ba? Hindi nila imbestigahan 'yon kasi alam nga nila na merong hidwaan yung dalawa. At uulitin ko, yun yung pagkakataon na hinihintay nila, sinasamantala nila. 'Di ba? Nagkaroon ng pagkakataon na merong administrasyon na makakalaban ng mga Duterte. 'Di ba? Ganun 'yun. So syempre samantalahin na namin 'to. Minsan lang 'to, once in a blue moon lang na merong umano sa mga Duterte. So kukonsintihin kami nito. Kaya kahit sabihin na merong issue na mga ganun about sa administration, hindi nila papansinin 'yun. Dahil 'yun ang kakampi nila, nakakuha sila ng kakampi. 'Di ba? 'Yun ang sinasandala nila ngayon eh. 'Di ba? Kaya hindi natin makikita 'to na na magiging patas. 'Di ba? 'Yun yung sinasabi niyong transparency na hindi angkop sa sinasabi niyo. 'Di ba? Kaya kung gusto niyo magkaroon ng transparency, maging patas kayo sa mata ng taong bayan, lahat 'yan. Kaso alam namin na hindi nyo gagawin yan. Kaya wag nyo nang babanggitin yung salitang transparency. Nakakahiya kasi. Ayaw nyong imbestigahan nyo ngayon. Laging nakaraan. Okay, punta po tayo rito sa sagot nito ni Dong Gonzales, na dating Vice President ng PDP, na taga Pampanga. Vice President Sara Duterte was still, sabi nila, etong lagi natin nakikita, hindi ito politically motivated. Dahil nagsimula na kami mag-imbestiga before pa si Sara Duterte pa ay member pa ng gabinete. Alam nyo ba ginawa nyo, kayong mga congressman kay Sara Duterte? Inintriga nyo yung confidential fund niya. Nung inintriga ninyo, pinasama nyo yung confidential fund ni BP Sara, biglaan nyo tinanggal. Parang sinabi nyo na, yan, hindi kayo lahat, no? Yung attack dog nyo, tong mga makabayan, sila Franz Castro, binanatan yung confidential fund. Nagmukhang hinayaan nyo lang yung mga attack dog. Paano yung confidential fund? Alam na laban do sa mga katoto nila yun eh. Alam naman kung saan gagamitin o ginamit. 'Di ba? Pero nakumpirma namin na talagang titirahin nyo na si BP Sara
nung tinanggal ninyo yung confidential fund. Lahat ng media, ang sama ng dating sa confidential fund. Tama, nasa administrasyon pa si BP Sara, pero sinisimulan nyo ng wasakin. Hiramin ko lang yung ano. Talagang siya lang nga yung tinitirya nun eh. 'Di ba? Siya yung gustong malaglag kasi. No? Kasi yung confidential fund, tinitira nila, pero hindi lang yun sa confidential fund. 'Di ba? Nakita nila yung pagiging number 1 sa survey niya ni BP Sara. Doon sila naaalarma. Kaya kumbaga ginamit lang din yung confidential fund. Ginamit nila para sa ikasisira ni Sara Duterte yan. 'Di ba? Yun yung unang-una nilang hakbang na ginawa. Eh hindi naman tumatalab eh. Siguro sila naniniwala. Silang mga magkakasama dyan. 'Di ba? Naniniwala sila na mayroong ginawa si Sara Duterte, ganto, ganyan, ganyan. Pero ang tanong, yung ibang taong bayan ba naniniwala? At yung mga sumusuporta sa mga Duterte, matatanggal nyo ba yung tiwala sa mga Duterte? Yun yung pilit yung ginagawa ngayon eh, na matanggal yung suporta ng mga tao sa mga Duterte. Kaya ipinapakita nyong ganyan. Kaya pinapalabas nyo na kailangan maging masama sa mata ng tao yan. Hindi nyo naiisip na mali ang ginagawa nyo. Bawat hila pababa na ginagawa nyo sa mga Duterte is pilit siyang inaangat ng mga tao. Hindi nakukumbinsi yung mga tao sa lahat ng ibinibintang nyo sa kanya o sa kanila. 'Di ba? Hindi nyo ba nahahalata sa mga sarili nyo? Siguro hindi nyo nahahalata dahil nagkakampihan kayo. Alam nyo sa mga sarili nyo, nagsusuportahan kayo. Akala nyo malakas kayo. Akala nyo ganto na, eto na. 'Di ba? Malakas tayo eh. Ay wag po tayo maging kampante. 'Di ba? Ang sinasabi ko nga pagdating ng eleksyon, ang taong bayan ang may hawak ng timon. Sigurado ba kayo na ganyan, kayong ganyan na walang ginagawa kundi batikusin ng mga Duterte is sigurado ba kayo na meron kayong malaking botong makukuha sa susunod kapag tumakbo kayo? Hindi ba mawawala ng gana yung mga taong bumoto sa inyo? Maibalik nila uli kayo sa posisyon? 'Di ba? Hindi nyo ba naiisip yun? Kasi inuubos nyo na lang yung oras nyo kung paano nyo pababagsakin ang mga Duterte. Hindi nyo inuubos ang oras nyo para paglingkuran yung taong bayan. Nasasayang lang ang oras nyo sa kakaganyan. No? Alam naming lahat na trabaho nyo talaga, tinatrabaho nyo na pamumawala ang isang Sara Duterte pagdating sa 2028. Dahil natatakot kayo eh. Alam nyo sa sarili nyo na wala siyang ibang makakalaban. Ngayon, kung meron siyang makakalaban bilang presidente na malakas-lakas, sino yun? Eh kahit kayo, baka hindi nyo alam kung sino yung itatapat nyo sa kanya. No? Kahit nga si Tubbs, hindi kaya siyang tapatan eh. 'Di ba? So anong gagawin nyo ngayon? Ang gagawin nyo is ganyan. O gawin na lang natin ganto, ganyan. Mali yun. Hindi pa rin nakukumbinsi ang mga tao. Hindi natutuwa yung mga tao dun. Pero kung kayo babaguhin nyo ang estilo nyo, yung mga taktika nyo, bahala na nga yung mga Duterte dyan. Bahala sila sa buhay nila. Magtatrabaho na lang kami. Gusto namin lutasin ang problema ng bansa. Gusto namin tumulong sa gobyerno. 'Di ba? Paglingkuran namin yung taong bayan. Ano bang problema? Ganto, ganyan, ganyan. Solusyonan nyo. Yan ang pagtalunan nyo. Yan ang gawan nyo ng mga batas. Ganto, ganyan, ganyan. Sigurado. 'Di ba? Kahit hindi kayo gumawa ng ganyan, no, ng panghihila pababa, mamahalin kayo ng tao, maa-appreciate ng mga tao ang ginagawa nyo. Hindi na-appreciate ng mga tao yung ganyan ngayon na ginagawa nyo na hinihila nyo yung mga Duterte sa baba. Lalo lang silang naiinis sa inyo dahil puro Duterte na lang ang laman ng bibig nyo at mga investigasyon nyo. 'Di ba? Halos tatapusin nyo ba ang termino nyo na puro Duterte lang ang pinag-uusapan nyo? 'Di ba? Sayang. Umupo kayo diyan para paglingkuran ng mga tao. Hindi kayo sumumpa para ipakulong ang mga Duterte. 'Di ba? May nakalahad ba doon? May nakasulat ba doon? Na kapag ako naupo sa posisyon, kailangan makulong ang mga Duterte. May nakasulat ba doon? May pinirmahan ba kayong gano'n? Wala, 'di ba? Ang sinumpaan yung tungkulin ay paglingkuran ang taong bayan. Hindi trabahuhin ang Duterte.
Yun yan. Hiramin ko lang yung sinasabi ni Duque dati. Winarak nyo na kami. Winarak. Warak na kami. Yeah. Kaya lang hindi nyo kayang warakin yung mga Duterte. Unlike si Duque, na naramdaman niya yung pagkawarak niya. Hindi nyo kayang, no? Hindi niya kaya na, may gusto ko, Badong, magulat ka na lang, antayin mo decision ng Supreme Court. Saan? Decision saan? may alam ba kayo na inililihim sa buong Pilipinas? Kayo lang mga nakakalam. Anong decision 'yan? Bakit kami magugulat? Hindi na po kami magugulat. Nagugulat pa ba kami? Impeachment, lahat po 'yan handa na. Hindi na po kami nagugulat. Anong sinasabi mo magugulat ka? Binintang nyo na nga lahat sa mga Duterte, magugulat pa ba kami? Wala na. Eh, kahit naman sabihin mong ma-impeach si BP Sara, hindi kami magugulat dyan. Di ba? Talagang expected na yung mga ganyang bagay. Talagang lumalaban na lang si BP Sara. Binibigyan niya na lang ng katwiran ng sariling. Ibig sabihin, pinaglalaban niya na lang. No? Kahit mas maganda na yon kung sakasakali na may magawa sa kanya yon, di ba? Bago ka matalo is lumaban ka. Hindi yung nanahimik ka lang, tapos ginaganyan ka, hahayaan mo lang sila, malaya silang ganyan, sirain ka, di ba? Mas maganda na yung pumalag ka. Kahit na saan ka mapunta, kahit na matalo ka man, o ganto, ganyan, matanggal ka man sa posisyon mo, at least pinaglaban mo yung karapatan mo. Di ba? Yun eh. Na kaming kagulat-gulat. Yun yung problema nyo eh. Lahat. Baha na naganap ngayon, bintang sa Duterte. Lusob ng mga taga-China, bintang sa Duterte. Traffic na nagaganap ngayon, bintang sa Duterte. Ano pa ang hindi namin, ano pa kaming magugulat pa kami? Pagkategi ni Andres Bonifacio, Duterte. Kay Antonio Luna, Duterte. Ay, lahat na. Hindi tayo. Nagnakaw ng sinampay ng kapitbahay, Duterte. Lahat na. Huwag na tayong mahiya. Lahat na. Ikaso nyo na lahat. Kahit na pinakamasama na ibintang nyo sa mga Duterte, hindi na kami magugulat. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yon na nagbula kay Sir Badong Aratales na binigyan natin ng reaksyon at komento. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.